Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Ice Road Vengeance, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa pag-akyat ni Mike Macan sa isang mapanganib na matarik na bundok. Ang pagbagsak ng mga bato mula sa itaas ay naging sanhi din ng kanyang pagbagsak, na nailigtas lamang ng harness sa kanyang baywang. Sa kabila ng pagiging lampas na sa kanyang kalakasan, hindi natatakot si Mike sa pangyayaring ito, ngunit naiirita siya sa katotohanang mas malayo na siya ngayon sa rurok kaysa sa dati. Sa pagkakataong ito, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-akyat nang wala ang kanyang harness, na maaaring maging lubhang mapanganib, dahil ang isang pagkakamali ay magpapadala sa kanya ng pagbagsak sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, napagtagumpayan ni Mike ang panganib at nakaakyat sa rurok. Lumipat ang eksena sa loob ng klinik, at makikita si Mike na nakikipag-usap sa kanyang psychiatrist, na hindi nasiyahan sa kanyang walang ingat na pakipagsapalaran, sa pag-akyat sa mapanganib na bundok. Ang psychiatrist ay kumbinsido na si Mike ay mayroong survivor guilt, dahil hindi niya nakayanan ang kamakailang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Gertie. Sa katotohanan, hiniling ni Mike na siya ang namatay sa halip na ang kanyang kapatid, at ito ang dahilan sa likod ng kanyang hindi natural na pag-uugali at pag-iisip. Bagamat nais ng psychiatrist na magreseta sa kanya ng ilang gamot dahil na rin sa kanyang edad, ganap na tutol si Mike sa pag-inom ng mga ito sa anumang anyo, kaya't malumanay niya itong tinanggihan. Sa halip, nagpasya siyang linisin ang laman ng lumang tahanan ni Gertie, at dito niya nakita ang isang envelope kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Bilang isang aktibong sundalo sa US Army, inihanda ni Gertie ang kanyang kalooban, kung saan ipinahayag niya ang kanyang huling kahilingan na makremate kapag siya ay namatay, upang ang kanyang mga abo ay maikalat sa Mount Everest. Sa kabila ng kanyang edad at mental na kondisyon, agad na nagpasya si Mike na lumipad patungong Kathmandu, upang maabot ang Mount Everest kasama ang mga abo ng kanyang kapatid. Nakarating si Mike sa Kathmandu, at nakilala ang tour guide na kinuha niya online, na nagngangalang Donnie. Samantala, sa isang maliit na nayon ng Kodari, mayroon itong umaagos na ilog, kung saan ang tubig ay lubhang mahalaga sa pang-araw-araw na buhay ng mga taga-nayon, mula sa pagpapatakbo ng sambahayan hanggang sa patubig sa kanilang mga bukirin. Gayunpaman, gustong bilhin ng isang negosyanteng nagngangalang Rod Reyes ang lupa, upang magtayo ng napakalaking modernong dam na mag-generate ng 4,000 megawatts ng hydroelectricity. Sa kanyang talumpati, patuloy niyang ipinaalala sa mga taga-nayon, na ang kuryenteng ito ay gagamitin para sa mga layuning pang-industriya, na magdudulot ng mas magandang pasilidad sa maliit na nayon at lilikha ng maraming trabaho. Gayunpaman, ayaw ibenta ng mga tao ang kanilang lupa sa kanya, dahil kinikilala nila ang sakim na intensyon ni Rod Reyes, at malinaw sa kanila na wala sa mga ipinangako na benepisyo ang talagang makakarating sa kanila. Nananampalataya pa rin sila sa mga orihinal na pinuno ng nayon, ang pamilyang Rai, na pinondohan ang karamihan sa mga pagpapaunlad sa Kodari, tulad ng mga kalsada at iba pang infrastruktura. Bagamat ang pamilya Rai ay kasalukuyang pinamumunuan ni Ganesh, isinasaalang-alang pa rin niya ang kanyang ama na si Raj, na siyang gumagawa ng desisyon. Dahil dito, pinapapatay ni Rodri si Raj sa pamamagitan ng pagtulak ng isang sasakyan sa sinasakyan nitong bus sa isang mataas na bangin, upang magmukhang isang aksidente. Samantala, ang anak ni Ganesh na si Vijay, ay lumapit sa kanya at ipinaalam na ang kanyang lolo ay patay na. Sinabi ni Vijay na si Rod Reyes ang pumatay sa kanyang lolo, at ngayon ay tiyak na sila ang susunod na target. Naintindihan ni Ganesh ang sitwasyon, kaya nagpasya siyang magtago sa kabundukan, kung saan susunod sa kanya si Vijay. Samantala, sumakay sina Mike at Donnie ng bus kasama ang iba pang pasahero. Dalawa dito ay sina Professor Myers at anak nito na si Star, na minamaneho ng isang Australian na nagngangalang Spike. Nagsimulang maging magulo ang lahat,
nang sumakay si VJ sa kanyang pagtatangka na takasan ang mga asasin na humahabol sa kanya. Ang mga asasin na sina Jit at Yug ay inupahan ni Rodriguez para hanapin si VJ at dukutin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ni Jit ang kanyang baril at hinampas si VJ sa mukha, dahilan upang mawalan ito ng malay at kinontrol ng dalawang asasin ang buong bus. Nagpasya si Mike na tulungan si VJ, dahil hostage ng mga asasin pati ang lahat ng pasahero sa bus, at pinilit na magmaneho si Spike patungo sa Kodari, sa halip na sa Everest Base Camp. Go left. Alright. Go on left. Si Mike sa tulong ni Donnie, ay lumikha ng isang distraction at inatake ang dalawang asasin. Sa pagkamatay ni Yug at pagkahuli ni Jit, sinurrender ni Mike si Jit at VJ sa pulisya ng Nepal. Gayunpaman, si Captain Shankar ay kasabwat ni Rodriguez, at kinontrol niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na inaresto si Jit, at pinananatiling ligtas si VJ. Ngunit ang katotohanan, ibinigay niya si VJ kay Rodriguez, habang si Jit ay malayang ginagawa pa rin ang utos ng kanyang amo. Nang hiniling ni Myers na makipag-usap kay VJ, hindi siya pinalapit ng pulis na lalong nagpataas ng kanyang hinala, kaya humingi siya ng tulong kina Mike at Donnie. Sa puntong ito, hindi alam ni Mike ang sitwasyon, hanggang sa ipinagtapat ito ni Myers. Si Myers ay isang kinatawan ng State Department ng Estados Unidos, na nakikipagtulungan sa ilang human rights organization, at alam niya ang mga pangyayari sa Kodari. Nagpasya si Mike na tulungan si VJ at ang kanyang pamilya, nang walang teknikal na dahilan para gawin ito. Ang pulisya ay naghanda ng ibang bus para sa mga turista, upang makabalik sa kanilang orihinal na plano sa paglalakbay, ngunit pinili ni Mike, Donnie, Spike, Myers at ng kanyang anak na si Star, na manatili at iligtas si VJ mula kay Rodriguez. Where is your father? Throw it down. You don't know who you're dealing with. Sure I do. Everyone, calm down. At least tell me your names. My name is Evan Myers. I called the United States Embassy. You didn't call anyone. Dinala ni Donnie si VJ sa labas, at sinabihan si Spike na paanda rin ang sasakyan. Ipinagpatuloy ni Mike ang pakikipaglaban sa mga asasin, at kalaunan ay sumunod sa kanila ni Donnie. Where's my father? Matagumpay na nailigtas ng grupo ni Mike si VJ mula sa kampo ni Rodriguez, at tinahak ang daan patungo sa safe house ni Ganesh sa kabundukan. Hinabol sila ng grupo ni Rodriguez, at nabaril ni Shankar si Spike sa proseso. Dahil dito, si Mike ang humalili sa pagmamaneho.
kalaunan sa daan ay nakita ni Mike ang maraming tubo na nakatali sa isang sasakyan, kung kaya ay pinutol niya ang lubid gamit ang kutsilyo, dahilan para humarang ang mga ito sa buong kalsada at nakatakas sila mula roon. Si Spike na nahihirapan na sa paglalakbay dahil sa natamo na sugat, ay nagpaiwan na lamang sa gilid ng kalsada, kung saan pinangasiwaan niyang barilin ang mga dumating na kalaban upang mapigilan ang paghabol kina Mike. Ngunit sa panahong ito ay tuluyan na siyang pinatay ni Shankar. Nakalayo ang bus ni na Mike sa lokasyon na iyon, ngunit hindi naging madali ang kanilang paglalakbay sa matarik na bundok at masukal na kalsada, kung saan kailangan pa nilang gumamit ng lubid upang makababa sa daan, ngunit bumaliktad ang bus sa kalaunan. What the? What's happening? Everybody okay? Nagtulong-tulong ang grupo upang maayos nila ang bus, at napagtagumpayan nila itong gawin. Sa kasamaang palad, ang telepono ni VJ ay nakuha ni Rodriguez sa panahon ng interogasyon. Dahil gusto ni Rodriguez na makuha at mapatay si Ganesh, ginamit niya ang telepono para i-text si Ganesh na nagpanggap bilang si VJ. Gamit ang pagpapanggap na ito, nagawa niyang malaman ang lokasyon ng safe house ni Ganesh, at mabilis na nagpadala ng assassin upang patayin ang matanda. Ngunit ang matalino at maingat na si Ganesh, ay naghanda na sa ganitong sitwasyon. Gumawa siya ng code na gagamitin sa mga text message sa pagitan niya at ng anak, na walang ideya si Rodriguez kaya naghinala si Ganesh na iba ang nagpadala sa kanya ng mensahe. Bilang resulta, nagbigay si Ganesh ng maling lokasyon sa text message, na humantong sa assassin sa isang bahay na may nakaset up na bitag, para patayin ang mga nanghihimasok. Dumating ang grupo ni Mike sa lokasyon, at nagkita ang mag-amang Ganesh at VJ. Gayunpaman, nang pinakilala ni VJ ang mga kasamahan sa ama, biglang bumagsak si Mike dahil nabaril siya kanina, na hindi niya sinabi kahit kanino. Inalis ni Donnie ang bala sa tiyan ni Mike at ginagamot ang kanyang sugat, ngunit inatake ng isang assassin si Star na inutusan ni Donnie na kumuha ng tubig sa labas ng bahay. Gayunpaman, mabilis din itong pinatay ni Donnie na sumulpot sa kanilang likuran. Ang tanging paraan para ang grupo ay makaiwas kay Rodriguez at sa kanyang mga tauhan, ay ang tumawid sa border patungo sa Tibet at humingi ng tulong sa gobyerno ng China. Ngunit ang paggawa nito ay nangangailangan ng pagtawid sa isang ilog na walang tulay sa ibabaw nito. Kailangan nilang gamitin ang isang lumang crane bilang lantsa sa pagitan ng dalawang panig, at nagpasya si Ganesh na manatili na siyang mag-operate sa crane, upang hindi maabot ng mga assassin ang kanyang anak at ang grupo. Mama, what are you doing? Oh my god. Mama, what are you doing? They will kill you! You look after our land, yes? Sinimulan niyang barilin ang mga assassin at si Rodriguez na papalapit sa kanya. Nagsimula na ring bumaril si Donnie, ngunit nabaril din siya sa tiyan. Lumapit si Rodriguez kay Ganesh at tuluyan na itong binaril at pinatay. Mama, no! Mama! Nagsimulang magpaputok sa bus ang grupo ni Rodriguez, ngunit sa tulong ng crane, nagawa ng grupo ni Mike na makarating sa kabilang panig.
Sumunod si Rodriguez at ang kanyang mga tauhan sa tulong ng crane, at nagsimulang habulin ang bus. What's he doing? Dynamite! PJ, use it! Pumasok sina Jit at Shankar sa bus at isang away ang naganap. Inatake ni Star si Jit sa pamamagitan ng paggawa ng itinuro sa kanya ni Donnie, at sinipa ni Donnie si Jit, dahilan para mahulog siya mula sa bus. Sa kabilang banda, nilabanan ni Mike si Shankar at hinampas siya sa ulo, gamit ang lagayan ng abo ng kanyang kapatid. Sina Jit at Shankar ay parehong nahulog mula sa matarik na bundok at namatay. Thanks, buddy. Pagkatapos ay inikot ni Mike ang bus at binangga ang sasakyan ni Rodriguez, itinulak ito hanggang sa bumagsak sa bundok, kung saan maya-maya ay makikitang sumabog ang sasakyan sa himpapawid. Nang nawala si Rodriguez sa eksena, ang mga tao sa Kodari ay nakahinga ng maluwag, mula sa banta ng proyekto ng dam. Masaya sila sa pagbabalik ni Vijay, dahil siya na ngayon ang natitirang lalaking miyembro ng pamilya Rai, at inako niya ang responsibilidad ng pagiging pinuno ng nayon. Nanatiling matalik na magkaibigan sina Vijay at Star, at umuwi ang huli mula sa Nepal kasama ang kanyang ina. Samantala, nagsimula sina Mike at Donnie sa kanilang paglalakbay patungo sa Mount Everest, dahil gusto ni Mike na matupad ang huling hiling ni Gertie. Sa laban kanina, hindi sinadyang ginamit ni Mike ang urn na naglalaman ng abo ni Gertie, upang talunin si Shankar na nagbigay sa kanya ng labis na kagalakan, dahil pakiramdam niya ay tinulungan siya ng kanyang kapatid sa isang mahirap na sitwasyon. Ang kagalakang ito at ang katotohanang nagawa niyang ikalat ang abo ni Gertie sa Everest Base Camp sa wakas, ay nakatulong sa kanya na malampasan ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at maaari na siyang mapayapa na makabalik sa kanyang buhay. Inihatid ni Donnie si Mike sa airport ng Kathmandu, kung saan lilipad na siya pabalik sa Estados Unidos. Isang tiyak na ugnayan ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, sa tuwing sinusubukan ni Donnie na ipahayag ang kanyang interes, binabago ni Mike ang topic o malumanay na tinanggihan ang kanyang mga mungkahi. Ang kanilang huling mga salita sa isa't isa sa loob ng kotse ni Donnie, ay nagpakita na kahit na pareho silang nagkaroon ng pagkahumaling sa isa't isa, medyo nalilito pa rin sila kung susundin ang mga damdaming ito. Pumasok si Mike sa airport pagkatapos magpaalam kay Donnie, ngunit napahinto sa isang tindahan. Sumulyap siya sa isang bundle ng climbing rope, na nagpaalala sa kanya ng mga climbing expedition nila ni Gertie. Dati ay palaging binibigyang diin ni Gertie na i-enjoy ang kasalukuyan, at kunin ang lahat ng pagkakataon para sa masasayang bagay. Ang mga kaisipang ito ay nagdulot ng pagbabago sa isip ni Mike, habang nagpasya siyang manatili sa Nepal at tila ituloy ang isang romantiko na relasyon kay Donnie. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.